Hello! So, sa mga walang ginagawa, pwede kayong manood dito. Live lesson ito. Wait lang. Okay. So, okay. Ang ituturo ko dito ay factoring. Isa to sa mga nilesson ng MTOP. So, number 1. What must be added to 25x squared plus 20x plus blank to make it perfect square trinomial? So, ibig sabihin, ano daw yung last term para ang given na ito ay maging perfect square trinomial? Wow! May 5 nanonood. Hello sa inyo. Good evening. So, again, mula sa given natin na 25x squared plus 20x plus blank, ito yung hinahanap natin para maging perfect square trinomial siya. So, ano nga ba yung gagawin natin? Kung natatandaan, meron lang tayong 3 steps to follow para malaman kung ang given ay perfect square trinomial. Kaso nga lang dito, nawawala yung last term at yun yung hahanapin natin. So, sa ating first step, kunin natin yung square root ng first term. So, ano ba ang square root ng 25x squared? Diba, ang square root niya ay 5x. Yan. So, sa ating second step, kunin natin yung square root ng last term. Paano yan? Wala ngang last term. So, yun yung hahanapin mo. And then, sa third step, dapat twice ng first at last ay magiging equivalent kay middle term which is 20x. So, mula doon, magkakaroon ka na ng clue. Yan. So, ano nga ba ang ating clue? Twice ng square root ng first term, meron ka na ditong 5x. Ang nawawala ay yung sa last term. Pero dapat ang maging sagot ay 20. So, yun na lang yung hahanapin. 2 times 5 is 10. Ano yung i-multiply mo para maging 20? Tama, di ba 2? So, ibig sabihin, ang square root ng last term ay 2. So, ito yun, yung 2. Dahil ang square root ng last term ay 2, ibig sabihin, ang nawawalang last term ay 4. Bakit? Dahil ang square root ng 4 ay 2. So, mula dito, nakuha na natin kung ano yung dapat i-add para maging perfect square trinomial yung given. At ano yun? Yung 4. Okay? Next, yung number 2. Express 7 times 13 as difference of 2 squares. So, kung natatandaan yung lesson na yan, ang difference of 2 squares, ano ang factor nun? Diba we have, halimbawa, x squared minus y squared. Ito yung difference of 2 squares. Ano ba ang magiging factor kapag ganyan? Diba yan yung merong plus at minus. And then, kukunin mo yung square root ng first term at ng last term. Kaya, ang factor niya ay x plus y at saka x minus y. So, ayan. Gagamitin mo ang idea na ito para sa given na 7 times 13. So, mag-iisip ka ng value ng x at ng y na kapag inad mo, 13 yung sagot at kapag sinubtract mo naman, 7 yung sagot. At ano yun? Meron ba kayong naisip? Meron o wala? Feeling ko meron. O, ayan, di ba? 10 and what? 10 and 3. Correct. Kung meron man sa nanonood na naisip to, tama yon. Okay. So, ibig sabihin, we have 10 plus 3 at saka 10 minus 3. Bakit?
Kasi 10 plus 3 is 13 and 10 minus 3 is 7. Napapansin nyo ba merong clue? Ang x natin ay si 10 at ang y natin ay si 3. O, ayan. Okay? Nakita nyo na? Diba, nagamit natin yung lesson sa difference of two squares. Kaya, instead of 7 times 13, we can also write quantity 10 plus 3 times quantity 10 minus 3. Kasi similar lang yon. Dahil 10 plus 3 is 13 and 10 minus 3 is 7. So, from here, maisusulat na natin siya as difference of two squares. Difference nung x squared at y squared. Ano ba yung ating x? Diba si 10? So, ibig sabihin 10 squared minus ano? Tama, 3 squared. Ayan. So, if we simplify this, 10 squared is equivalent to 10 times 10. And 10 times 10 is what? Tama, 100. Minus 3 squared, it means 3 times 3, not 3 times 2, okay? So, yung iba, dun sila medyo nagkakamali kasi ginagawa nilang 3 times 2 na dapat 3 times 3. Again, you have to multiply it to itself. So, 3 squared is equal to 9. So, from here, 100 minus 9, the answer is 91. So, ito yung sagot. I-try naman natin kung 7 times 13 lang. Dapat pareho din yung magiging sagot nila. Ayan ha. So, 7 times 3 is 21. So, lagay natin si 2 doon. 7 times 1 is 7. Plus 2 is 9. So, see? Pareho yung naging sagot. So, again, ano nga ba yung naging sagot dito talaga? Yung 91 ba? Hindi. Hindi yung 91. Pinakita lang na kapag ginawa mo siyang difference of two squares, parehong 91 yung magiging sagot. So, ang tanong, alin dito yung difference of two squares? E di ito yun. So, ito na ang pinakasagot. The square of 10 minus the square of 3. O, diba? So, hello sa inyo dyan. Hello sa 6 na nanonood. So, diba? Dito, meron kayong bago matututunan at medyo kakaiba. Okay? So, dagdagan ko pa. Meron ng 1, 2. Wait lang, i-erase ko lang. Pagbibigay na ako ng iba. Pero wait lang. Save ko muna to. Yan. Diba, high-tech na tayo ngayon? Dati, sa papel lang ako nagsusulat. Tapos, binivideohan ko. Nakatutok yung cellphone sa papel. Tapos, may nakatutok din na ilaw. Pero ngayon nga, dahil meron ng tablet, ay medyo easy na yung pagsasolve. Kasi para na rin ako nagsusulat sa papel. Okay? So, ayan. Mabigay na ako ng iba pang example. So, doon sa mga nanonood, thank you. Ito yung mga kakaibang factoring na minsan lang na-encounter. Yung mga kakaibang given. So, number 3. If 7a plus 7b is equal to 15 and 3a minus 3b is equal to 4, find a squared minus b squared. O, ayan. Kitang-kita na medyo kakaiba talaga siya. Okay? So, anong gagawin natin dito? Okay, so mula sa given, makikita mo na dito sa part na ito, magagamitan natin siya ng common monomial factoring. Tapos, dito naman sa hahanapin, magagamit natin yung difference of two squares. So, simulan na natin. Paano nga ba natin talaga ito masasagutan?
So, isimplify muna natin ito gamit yung common monomial factoring. 7a plus 7b is equal to 15. So, ang common natin na factor dito ay si 7. Ilabas natin si 7. And then, we have a plus b. Paano mo nalaman na ganyan? Kasi nga, nilabas mo yung common factor. At kapag minultiply mo si common factor dun sa naiwan sa loob, dapat pareho yung magiging sagot. So, 7 times A, 7A. 7 times B is 7B. O, diba? So, this is equal to 15. So, next, gawin natin din sa kabila. 3A minus 3B is equal to 4. Ang common factor natin dito ay 3. So, ano yung naiwan sa loob? We have A minus B and then equal to 4. Okay? So, set aside natin yan kasi gagamitin natin yan mamaya. Yan. Sa find A squared minus B squared, di ba ito ay lesson sa difference of two squares? So, kapag ang given ay A squared minus B squared, ibig sabihin, ang factor niya ay ano? Tama. Katulad ng ginawa natin kanina doon sa number 3. Yung A plus B at saka A minus B. So, ito yung pinakamadali lahat sa factoring kasi ito yung palaging natatandaan ng estudyante. Na sa difference of two squares, ang magiging factor niya, yung isa ay plus, yung isa naman ay minus. O, ayan ha. So, bakit ko kaya ito ginawa? Or bakit ito yung mga pinaglalagay ko dito at ito yung inuna ko? Kasi, ito yung makikita mo sa mga pinagsosolve natin kanina. Asa na nga ba yun? O, diba ito? Si A plus B. Yan, si A plus B ay nandito. Ayan siya. And then si A minus B ay nandito rin sa kabila na magagamit natin. So, ano na yung sunod natin na gagawin? Diba si A plus B lang yung kailangan natin? So, therefore, by division property of equality, we have to divide both sides by 7. So, ano na lang yung maiiwan? Diba 7 divided by 7 is 1. Kaya, A plus B na lang ito. Which means to say, ang value ng A plus B natin ay 15 over 7. Ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. We only need A minus B, which means we divide both sides by 3. 3 divided by 3 is 1. And 1 times A minus B is A minus B. So, from here, our A minus B is 4/3. So, ayan. So, magagamit na natin ito. Bakit? Dahil may value na yung A plus B natin, pwede na natin yung i-substitute. Our A plus B is 15 over 7. So, lagay natin dito. 15 over 7. Times what? Times A minus B. At ano yung value ng A minus B natin? Diba 4 over 3? So, ilagay natin dito si 4 over 3. Ayan, dyan yung nakuha. So, yan yung gagamitin natin. Pero, i-erase ko muna to. Ayan ha. So, alam niyo na kung bakit yan nagkaroon ng ganyan dyan. Okay? So, dahil yan yung value natin sa A plus B at sa A minus B, we can now multiply. So, when we multiply them, okay, sulat ko ulit ha, 15 over 7 times 4 over 3. Okay, we can simplify this. So, we can divide 3 and 15 by 3. So, 15 divided by 3 is 5. 3 divided by 3 is 1. So, from here, napaliit na natin yung fraction. Ano na lang yung naiwan sa numerator? 5 times 4. So, we have 20.
Ano yung naiwan sa denominator? We have 7 times 1. So, the answer will be 20 over 7. So, ito na yung ating final answer. Diba? Kakaiba? So, doon sa nanonood ngayon, at least may bago kayong natututunan. Okay? Okay na ba? So, next. Wait lang. So, ikakat ko muna to kasi 15 minutes na siya. Pero, ay, hindi ko na pala ikakat kasi may nanonood naman. So, gusto pa ba? Akala mo naman talaga meron talagang gustong manood no? So, wait. Isave ko muna to. Hindi ko na siya ikakat. Idediretso ko na yung video. No content to save. Ito, screenshot ko kaya siya. Paano ko ba ito screenshot? Picturean ko na nga lang. So, ayan. So, again, sa mga nanonood dyan, thank you. And again, there's no harm in learning. So, pag may nakikita kayong ganito, try nyo lang manood. Kasi malay nyo may bago kayong natututunan, diba? That you can apply or you can share. Yan. So, pwede nyo itong i-share. Yan. So, ayan. Next naman, ito, question number 5. Question number 5, the difference of two numbers is 16. Sulat ko, the difference of two numbers is 16. And the difference of their squares yan na lang O, diba? Ang ganda magsulat. Parang nasa lapis at papel lang. And the difference of the squares is 384. Find the smaller number. Okay, so ayan. So kung makikita, mapapansin nyo, we have here a word problem. Wow! Hello sa 6 na nanonood. Mag-comment naman kayo para kunwari meron akong kausap. Comment kayo kahit hello lang. Hi, ganon. Okay. So, let's start. The difference of two numbers is 16. So, when you see or hear the word difference, ano yung operation na yun? Diba subtraction? So, yun yung gagamitin natin. Pero, bago yun, gumamit tayo ng variable na magre-represent dun sa dalawang number na yun. Kasi nga, nakalagay, diba? The difference of two numbers. So, meron dalawang number. So, let x be the first number and let y be the second number. Kasi nga, meron tayong dalawang number na nawawala at kailangan nating hanapin. So, let us start. Let us start by reading the clues. The difference of two numbers is 16. So, kapag sinubtract mo daw yung dalawang number, so, x minus y, ang sagot daw ay 16. Ano pa yung ibang clue? And the difference of their squares is 384. So, ibig sabihin, pag kinuha mo yung square at sinubtract mo sila, ang sagot daw ay 384. Yan. So, ano daw yung pinakamaliit na number dun sa dalawa? Yun yung hahanapin natin. So, from here, let's use what we have studied about factoring. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, di ba we have here x squared minus y squared is equal to 384.
Di ba ang lesson na ito ay difference of two squares? So, ibig sabihin, ang factor niya ay x plus y at saka x minus y. So, again ang x squared minus y squared ay difference of two squares. Pag kinuha mo yung factor nun, ang factor niya ay itong the product of x plus y and x minus y. Sinulat ko lang siya na ganito. And then, equal pa rin siya sa 384. Ayun. So, again ito ay kapareho nito. So, sinulat natin siya as this. Ngayon, mula dito, notice that ang x minus y natin ay nandito sa unang clue, which is x minus y is equal to 16. So, ibig sabihin, pwede na nating i-substitute si 16 kay x minus y. So, pag sinubstitute na natin siya doon, di ba? We have your x plus y, and then ang value ni x minus y ay 16. And then that is equal to 384. Pero para mas maayos, unahin natin isulat si 16, and then we have x plus y. Ayan, is equal to 384. So, ano na yung next nating pwedeng gawin? So, using division property of equality, makukuha natin yung value ni x plus y. Paano? Diba? We have to divide both sides by 16. Para si x plus y na lang yung maiwan sa left side. So, 16 divided by 16 is 1. And 1 times x plus y is x plus y. So, from here, we can now divide 384 by 16. So, 384 divided by 16, the answer is 24. Ayan. Diba? So, next, ano na yung sunod na gagawin? Dahil ang lesson dito ay factoring pa lang, hindi pa tayo gagamit ng elimination at ng substitution. So, again, factoring pa lang yung lesson. Okay? So, isulat na natin. Diba? From the given, we have x squared minus y squared is equal to 384. Balikan natin yung mga nasa given kanina. And then, ang factor ng x squared minus y squared ay product of x plus y and x minus y. So, that is again equal to 384. And then, ano ang value na nakuha natin sa x plus y? Ito, di ba? We have here 24. And then, sa x minus y natin, we have what? Tama, nandun siya sa pinaka-given natin, which is 16. So, ito yun, Yan, 16. And then, that is equal to 384. Pero, ang hinahanap natin, find the smaller number. Paano natin mahahanap yon? From the factor, we have x plus y and x minus y. Ano kaya yung value nila? Ano kaya yung value ni x at value ni y? Na kapag inad mo 24, kapag sinubtract mo naman ay 16. Meron na ba kayong naisip? Meron na ba? O, sige, kung meron na, ito ba yun? So, our x is 20 and our y is 4. Ayan. So, 20 and 4. So, we have 20 plus 4 and we also have 20 minus 4. O, diba? Bakit? 20 plus 4, the answer is what? Diba? 24. And then, 20 minus 4. Diba? That is 16.
So, again ha, hindi pa tayo nag-lesson dito ng substitution at saka ng elimination. Okay? Factoring pa lang to. Pero, pwede mo yung gamitin kung alam mo na yon. Okay? So, ibig sabihin, ang value ni x ay 20 at ang value ni y ay 4. Ngayon, ano na yung sagot sa ating pinakahinahanap? Diba sabi, find the smaller number. Yung dalawang number natin ay 20 and 4. So, ano yung smaller number? Diba 4? So, ibig sabihin, 4 yung sagot. Okay? Pero halimbawa, meron ditong nanonood na gusto niya substitution o kaya naman elimination yung gagamitin. Pwede yun. Okay? Papakita ko sa inyo. Diba nakuha na natin yung x plus y is equal to 24. And then yung isa naman, x minus y is equal to 16. So through elimination, may eliminate natin si y. X plus x is 2x. 24 plus 16 is 20. Divide both sides by 2. Your x is 40 pala to. 40. Wait lang. Mali ako ng add. Yan. 24 plus 16 is 40. Ayan. Divide both sides by 2, therefore x is 20. Yan. So, ito rin siya. And then, let's substitute 20. We have x plus y is equal to 24. Our x is 20. So, 20 plus y is equal to 24. So, using properties of equality, we solve for y. Magkakaroon tayo ng 24 minus 20. And from here, 24 minus 20 is 4. So, as you observe, 20 and 4 din ang naging sagot. So, ayan. So, again, sa tinatanong, find the smaller number is 4. And the larger number is 20. So, ayun. O, diba? Hello sa 5 nanonood. Bale, 28 minutes na akong naka-live ngayon. Thank you. Kaso wala pa rin talaga nag-comment. Bakit ba hindi kayo nagko-comment? Kahit good evening lang. Mag-good evening naman kayo, char. Okay na ba? Okay, next. Sige, dagdagan ko pa. Kasi minsan lang naman ako mag-live eh. Wait lang, save ko lang to. Yan, so na-save ko na siya. Erase ko na uli. Diba? Grabe yung beauty of math. Imaginein mo yung kapag nagtuturo ka, tapos napupuno mo yung blackboard ng ganyan. Ayan. Maburain ko na to ha. Tapos imaginein mo yon yung teacher mo na nagturo na ng maghapon. Tapos magtuturo pa uli siya ng gabi. Char. Pero wala lang. Ganun talaga eh. Ayan. So, yun. Next. Nagsulat uli ako ng problem dito. Okay. Next, number 6. Find the algebraic expression. Find the algebraic expression that can represent. Ay, grabe yung nag-comment. Nag-comment nga siya, tapos nakalagay good night. That can represent the dimensions of a rectangle.
Yan, sulat ko muna yung problem. Diba? And then, the given is 2mx plus 2my minus x minus y. Yan. Okay, di ba ano nga ba ang dimension ng rectangle? Di ba meron siyang length at saka width? So, from the given, paano kaya natin siya ma-factor para malaman kung ano dyan yung length and width nila? Okay? So, ibig sabihin, tignan mo yung given, kung ano yung pwede mong magamit. Kitang-kita naman, di ba? Sabi nga dyan, alam mo na yan. Kitang-kita mo na yan. At ano yun? So, isulat ko muna. 2mx plus 2my minus x minus y. So, ang common factor natin dito sa unang dalawang term ay 2m. Diba? Kitang-kita mo na yan. Itatanong mo pa ba yan? So, ilabas natin yung common factor which is 2m. And then, ano yung may iwan sa loob? Tama. X plus y. Kasi when you multiply them, 2m times x is 2mx. 2m times y is 2my. Okay? Minus, labas natin si negative 1. Bakit natin inilabas? Para magkaroon tayo ng x plus y. Yan. So, you have your x plus y. May magtatanong dyan, ma'am, bakit naging plus yung naiwan sa loob? Okay, kasi nga may minus dito. Kung natatandaan mo yung sa integer sa ating rule, change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. So, kaya siya, pag na-distribute mo siya, magiging minus x and then minus y. Okay? So, from here, hanapin natin ulit yung common factor. Ano yung common na nakikita mo sa kanilang dalawa? Di ba itong si x plus y? Ayan. Dahil dyan, siya na yung common factor na ilalabas natin. We have x plus y as our common factor. So, ano yung naiwan sa loob? Di ba itong si 2m? Minus ano? Diba pareho silang x plus y? So, ano yung imumultiply mo kay x plus y para maging x plus y? E di 1. So, from here, ito na yung ating sagot. Ibig sabihin, ito yung dimension ng rectangle. So, yung isa dyan, length, yung isa dyan ay width. Pero hindi mo alam kung alin dyan yun. Basta, ayan yung dimension niya. Okay? So, ganun yun. Wow, may 3 pang naiwan na nanonood. Hindi kasi, sabi ko kasi, hindi ako mag-i-stop hanggat merong nanonood. So, ibig sabihin, ipagpapatuloy ko to. So, dito ko na lang isulat yung number 7. So, in number 7, nadadagdagan ha. 6 na yung nanonood. Kanina 3 na lang. So, what is the perimeter? Ayan, what is the perimeter of a square? If its area, ayan, if its area is 16x squared plus 40x plus 25, where x is greater than 0. So, from here, we will find the perimeter. We will look for the perimeter. Pero ang given ay area. So, bago mo gawin ang lahat ng yun, ano nga ba ang perimeter ng square at area ng square? Dahil area yung given, ang area ng square ay equivalent kay s squared or
square ng side niya. And then, ang perimeter naman ay 4s. Ibig sabihin, 4 times kung ano man yung side na yun. Okay? So, kunin muna natin yung value ng side. Okay? So, from the given, we have 16x squared plus 40x plus 25. So, anong klaseng pagpa-factor ang pwede mo dyang magamit? So, tingnan mo yung first term and last term. Kung mapapansin nyo, pareho silang may square root. 'Di ba? Kitang-kita mo na yan. Ang square root ng 16x squared ay ano? 'Di ba 4x? Ano naman ang square root ng last term ng 25? 'Di ba 5? And then, to know if this is a perfect square trinomial, dapat ang middle term ay twice ng first and last. So, 2 times 4 is what? 8 times 5 is 40. So, 40x. So, kung mapapansin, equivalent siya kay middle term. Which means, ang given ito ay perfect square trinomial. So, we have 4x. Ayan. 4x plus 5 quantity squared. So, ibig sabihin, ito yung ating area. Ngayon, dahil ang hinahanap natin ay perimeter, ano naman yung formula ng perimeter of a square? Ang square ay may 4 na side, kaya 4s ang ating formula. So, 4 times what? Ano yung value ng s natin, which is the side? Kung ang area ay s squared, ibig sabihin, ang value ng s natin ay 4x plus 5. Yan. So, from here, we will just multiply. 4 times 4x is 16x. And 4 times 5 is 20. So, ibig sabihin, ito ang perimeter niya. 16x plus 20. So, ayun. Hi! Hello sa 4 na nanonood. Good evening sa inyo. Meron ba kayong natutunan? Or baka guni-guni lang to. Guni-guni. Meron ba talaga nanonood? Kasi wala naman nagko-comment. So again, kung meron kayong natutunan, congratulations. Thank you kasi meron akong kausap. So imagine, nag-live ako for 38 minutes. At may naituro akong 6 mula sa MTop Reviewer. Yan. So maghanap ako. Meron pa kaya dito medyo madali-dali. Tingnan ko lang yung mga tanong. Ayan. Ito naman. Next. Oh, alas 10 pa lang pala yung mahaba pa ang oras. So, dagdagan natin. Ayan, burahin ko na. Okay, next. So, we have to simplify. Asa na ba yung mga questionnaires? Ayan, ito yung questionnaires. Ito, mag-simplify naman tayo. Simplify complex fraction. So, ang given natin ay x plus 5 over x plus 7 divided by x squared minus 25 over 3x plus 21.
O, ayan. O, diba? Kakaiba. Ito yung isi-simplify natin. So, let's start. So, we have here x plus 5 over x plus 7. Diba, when we are dividing, we have to multiply it to the reciprocal. So, ano yung reciprocal nito? So, we have here 3x plus 21 over x squared minus 25. Yan. So, yan yung reciprocal. Ang tanong, dyan na ba kaagad natin sila i-multiply? Hindi pa. Bakit? Kasi, kailangan muna nating i-factor. So, hanapan natin kung ano ang pwede nating gamitin. Okay? So, 3x plus 21, pwede natin gamitin yung common monomial factoring. So, ang common sa 3 and 21 ay 3. And then, ano yung multiply mo? Diba, x? So, 3 times x is 3x. And then, what will you multiply to 3 to make it 21? Diba, 7? Oh, diba? Next, x squared minus 25. This is from the lesson difference of two squares. Which means, ang factor niya ay x plus 5 at x minus 5. So, from here, kung mapapansin nyo, meron na tayong makakancel na terms. At ang makakancel na terms ay yung mga similar terms. So, halimbawa, ito. Si x plus 5. And then, si x plus 7. Yan. So, ano na lang yung naiwan sa numerator? So, tama, we only have 3. And ano naman yung naiwan sa denominator? Itong si x minus 5. So, in here, the answer is 3 all over x minus 5. So, that is how we simplify complex fraction na merong factoring. Okay? Ngayon, paano naman mag-simplify ng complex fraction na fraction lang talaga, walang factoring? So, i-erase ko ulit ito. So, again, magsisimplify tayo ng complex fraction. Ito yung given. 2 plus 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 half. O, diba? Napaka-complex talaga ng fraction na ito. So, to simplify this, kailangan mo magsimula dito sa pinakadulo. Itong 2 plus 1 half. So, 2 plus 1 half is 2 and 1 half. Diba? And 2 1 half is a mixed fraction. Pag ginawa natin siyang improper fraction, 2 times 2 is what? 4. Plus 1, 5. So, 2 and 1 half is equivalent to 5 over 2. So, ito ay magiging 5 over 2. Lagay natin 5 over 2 na siya. So, i-simplify naman natin ito. 1 over 5 over 2. So, 1 over 5 over 2. Since we are dividing, we have to multiply it to the reciprocal. So, magiging 1 times 2 over 5. And that is equivalent to 2 over 5. So, ibig sabihin, itong buong red na to ay equivalent kay 2 over 5. Okay? Next, pwede na natin siyang isulat dito as 2 plus 1 over 2. Tapos, ang value nitong may red na ito ay na-simplify na natin, which is 2 over 5. Ayan, diba? So, ito na nun yung isi-simplify natin. 2 plus 2 over 5. O, halimbawa, yung 2, 2 kilo, dagdagan mo ng 2/5. Eh, di 2 and 2/5 yun.
ang 2 and 2/5 ay nasa mixed form or mixed fraction. So, gawin natin siyang improper. 2 times 5 is 10, plus 2 is 12. Kaya, ang 2 and 2/5 ay equivalent kay 12 over 5. So, ibig sabihin, itong blue na ito ay equivalent na kay 12 over 5. Okay? Pero, meron pa siyang 1 sa numerator. So, isimplify pa natin siya. We have 1 over 12 over 5. Kasi ito nga siya, di ba? Yan. So, when we divide, again, we have to multiply it to the reciprocal. So, ibig sabihin, 1 times 5 over 12 is 5 over 12. So, ang buong given na ito ay equivalent kay what? 12 over 5 na minultiply natin kay 1. Baliktad. Ang buong fraction na ito ay equivalent kay 5 over 12. So, ibig sabihin, itong 5 over 12 na ito, ang idadagdag natin dito kay 2. So, isulat na natin siya dito. We have 2 plus 5 over 12. And 2 plus 5 over 12 is equivalent to what? 2 and 5, 12. Diba? So, 2 and 5, 12. So, 12 times 2 is 24. Plus 5, that is 29. So, the answer is 29 over 12. O, ayan. Diba? Medyo mahaba. Pero, ayan yung sagot yan. So, halimbawa, wait lang ha. Itong 2 plus 5 over 12. 2 plus 5 over 12. Kapag sinolve mo siya, katulad nito, pareho lang din naman yung magiging sagot. Ang least common denominator ay 12. Diba? And then, 12 times 2 is 24. And then, 12 divided by 12 is 1. Times 5 is 5. So, the answer is still 29 over 12. So, kahit anong gamitin mo, pareho lang yung magiging sagot. Katulad nito, 12 times 2 is 24. Plus 5, that is 29. And then, you just copy 12 sa denominator. So, ayun lang. Ayun lang muna. O, diba? So, 48 minutes akong nag-live. Thank you! Thank you sa nanood. Kahit ayun yung mag-comment, at least merong nanood. So, ayun lang. Bye!